Magandang araw! Pag-usapan natin ngayon ang nativistang tsorya ng wika. Ang nativistang tsorya ng wika ay tsoryang lingwistiko at kognitibo na nagsasaad na ang kakayahang matuto at gumamit ng wika ay likas na bahagi ng pagkatao ng tao. Ipinapalagay ng tsoryang ito na ang tao ay ipinapanganak na may nakahandang istruktura sa utak na partikular na nakalaan para sa wika. Ang pananaw na ito ay pangunahing iniuugnay kay Noam Chomsky, isang lingwista na bumatikos sa behavioristang paliwanag ng pagkatuto ng wika na nakatuon lamang sa stimulus, response at reinforcement, yung tinalakay natin nung nakaraang pagkikita. Ayon sa nativismo, hindi sapat ang simpleng paggaya at pag-uulit upang maipaliwanag ang bilis at malikhaing paggamit ng wika ng isang bata. So halimbawa, ang isang bata ay nakagagawa ng mga pangungusap na hindi pa niya naririnig noon at nakagagamit ng tuntuning panggramatika kahit hindi ito tahasan na itinuturo. Ipinapakita nito na ang wika ay hindi lamang natututuhan mula sa labas, kundi inihahanda ng isip ng tao mula sa loob. Mayroong tatlong pangunahing konsepto ng nativistang tsorya. Una ay ang Language Acquisition Device or LAD. Ang Language Acquisition Device ay tumutukoy sa likas na mekanismo sa utak na tumutulong sa bata upang matukoy ang istruktura ng wikang kanyang naririnig. Sa pamamagitan ng LAD, natututuhan ng bata ang mga tuntuning panggramatika kahit pa limitado at minsan ay di perpektong input ang natatanggap niya mula sa kapaligiran. Dahil dito, nagiging sistematiko at lohikal ang pagbuo ng wika ng isang bata. Maihahambing natin ang language acquisition device sa isang built-in na software sa utak. Kapag ang isang bata ay nakaririnig ng wika mula sa kanyang paligid, halimbawa yung mga salita ng magulang o kaya ang kapatid, yung language acquisition device ang siyang una, nakikinig sa mga tunog at salita, naghahanap ng mga pattern o paulit-ulit na ayos ng pangungusap at kusa nitong binubuo ang mga tuntunin ng wika sa isip ng bata. Dahil sa language acquisition device, kahit hindi sinasadyang turuan o natututuhan ng bata kung paano bumuo ng pangungusap, halimbawa ang bata ay maaring magsabi ng kumain ako kanina kahit hindi pa niya ito eksaktong narinig. Ay pinapakita nito na iniintindi at inuunawa ng bata ang estruktura ng wika, hindi lamang niya ito ginagaya. Ang pangalawang konsepto ay ang Universal Grammar or UG. Ito ay hanay ng mga pangkalahatang prinsipyo at tuntunin na pinaniniwala ang pare-parehong taglay ng lahat ng wika sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng pagkakaiba ng wika, may mga pagkakatulad o sa istruktura ang mga ito. Ito din ay mula sa konsepto ni Noam Chomsky na nagsasabing may pagkakaparehong batayang tuntunin ng lahat ng wika at ang tuntunin na ito ay likas na nasa isip nating mga tao mula pa nung tayo ay ipinanganak. Dahil dito, posibleng para sa tao na matuto ng kahit na anumang wika ng mas mabilis at mas madali lalo na sa murang edad. Upang mas madaling maunawaan, maaaring isipin ninyo na ang Universal Grammar bilang isang pangkalahatang balangkas or para siyang template ng wika na nasa isip ng bawat tao. Ang balangkas na ito ang nagsasabi kung ano ang posibleng anyo ng isang wika at kung ano yung hindi. Kapag ang isang bata ay lumaki sa isang partikular na kapaligiran, pinupunan lamang niya ang balangkas na ito batay sa wikang kanyang narinig. So halimbawa, alam na ng bata na ang wika ay binubuo ng mga salita na may kaayusan. Alam niya na may gumagawa ng kilos at may ginagawang kilos o yung panaguri at simuno.
Alam niya na ang mga pangungusap ay may kahulugan at hindi basta-basta pinagdidikit ang mga salita. Hindi man niya alam yung terminong simuno o panaguri, likas niyang nauunawaan ang ganitong kaayusan dahil sa tinatawag natin na universal grammar. Makikita rin ang universal grammar sa katotohanang kahit iba-iba ang wika ng mundo, may mga pagkakatulad ang mga ito. Halimbawa, lahat ng wika ay may paraan upang paano ba magtanong, paano magpahayag ng oras, nakaraan, kasalukuyan, hinaharap, paano kaya magpahayag ng damdamin o ng intensyon. Iba-iba man yung anyo, iisa yung layunin at lohika ng mga ito. Ito yung sinasabi sa universal grammar. Sa madaling sabi, ang universal grammar yung dahilan kung bakit hindi nahihirapan ang mga bata na matuto ng wika. Kahit hindi niya alam ang mga tuntunin nito, likas na yung pundasyon ng wika sa isip ng tao na ginagawang posible ang bilis at natural na pagkatuto ng kahit na anumang wika. Ang pangatlong konsepto ay ang critical period hypothesis. Kaugnay ng nativismo ang ideya ng critical na panahon or critical period na nagsasaad na may takdang yugto sa buhay ng tao. Karaniwan sa mga unang taon ng pagkabata kung kailan pinakamadaling matutuhan ang wika. Kapag lumagpas sa panahong ito, maaaring mas mahirap ang ganap at natural na pagkatuto ng wika, lalo na sa aspekto ng ponolohiya at gramatika. Mayahambing din natin ito sa pinakamainam na oras ng pagtatanim. Kapag sa tamang panahon, itinanim mo yung isang binhi o yung seed, mabilis itong tutubo at lalago ng maayos. Ngunit kung huli nang itinanim, maaari rin itong tumubo ngunit mas mabagal at mas mahirap. Ganon din yung pagkatuto ng wika. Sa panahon ng critical period, madaling matutuhan ang tunog at bigkas ng wika, natural na nauunawaan yung balarila or grammar kahit hindi ito tahasa na itinuturo. Mas nagiging katulad ng katutubong tagapagsalita ang paggamit ng wika. Kapag lumagpas na ito sa panahong ito, posible na matuto pa rin ng wika, ngunit mas nangangailangan ng formal na pagtuturo. Mas mahirap na makuha yung tamang bigkas at natural na ayos ng pangungusap. Mas madalas umasa sa pagsasaulo ng tuntunin or memorization kaysa sa natural na paggamit ng wika. Ipinapaliwanag sa critical period hypothesis kung bakit ang mga bata ay mas mabilis matuto ng unang wika at kung bakit ang mga natutong magsalita ng ikalawang wika sa murang edad ay kadalasang mas mahusay ang pagbigkas at gramatika kaysa sa mga natutong magsimula sa mas matandang edad. Kung pag-uusapan natin ang wika bilang likas na kakayahan ng tao, malinaw na pinapakita ng nativistang teorya na ang wika ay bahagi ng biolohikal at kognitibong disenyo ng tao. Ang papel ng kapaligiran ay hindi upang likhain ang kakayahan sa wika, kundi upang paandarin at hubugin ang likas na kakayahang ito. Ibig sabihin, ang bata ay hindi blankong papel pagdating sa wika. Sa halip, siya ay may baon ng potensyal na pangwika mula pa sa kanyang pagkasilang. Sa larangan ng edukasyon, nagbibigay ang nativistang teorya ng mahahalagang gabay sa epektibong pagtuturo ng wika. Una ay ang paggalang sa natural na pag-unlad ng wika. Hindi dapat pilitin ang mekanikal na pagsasaulo ng tuntunin lalo na sa mga batang mag-aaral. Mahalaga ang pagsunod sa antas ng pag-unlad ng kanilang kakayahang panglingwistiko. Pangalawa, paglikha ng mayamang input sa wika. Dapat lumikha ang guro ng kapaligirang hitik sa makabuluhang gamit ng wika, mga kwento, talakayan, mga otentikong teksto at sitwasyong komunikatibo upang ma-activate ang likas na kakayahang pangwika ng mga mag-aaral. Pangatlo, pagpapahintulot sa pagkakamali bilang bahagi ng pagkatuto.
Sa pananaw ng nativismo, ang pagkakamali ay indikasyon ng aktibong pagbuo ng tuntunin sa isipan ng mag-aaral. Hindi ito dapat agad parusahan, kundi ituring na bahagi ng proseso ng pagkatuto. Pagbibigay diin sa pag-unawa at kahulugan. Mas epektibo din ang pagtuturo ng wika kung nakatuon sa kahulugan at komunikasyon kaysa sa hiwa-hiwalay na tuntuning panggramatika. At panghuli, pagpapalakas sa pagkatuto ng unang wika at ikalawang wika. Sa pagtuturo ng Filipino o anumang ikalawang wika, mahalagang isaalang-alang na may likas na kakayahan ng mag-aaral na matuto ng wika, kaya't dapat itong suportahan sa pamamagitan ng tamang input at konteksto. Sa kabuuan, ipinapakita ng nativistang tsorya ng wika na ang wika ay hindi lamang natututuhan, kundi likas na kakayahang nakaukit sa isip ng tao. Sa pamamagitan ng konseptong tulad ng language acquisition device, universal grammar, at critical period hypothesis, nauunawaan natin ang pagkatuto ng wika ay isang natural na proseso na pinauunlad sa tamang kapaligiran at karanasan. Bilang mga guro at mag-aaral, hinahamon tayo ng tsoryang ito na igalang ang likas na kakayahang pangwika ng tao at lumikha ng karanasang pagkatuto na sumusuporta at hindi sumasagka sa natural na pag-usbong ng wika. Yun lamang, kung meron kayong mga katanungan, pakilagay sa class comment para ating matugunan. Paalam!